Center. Healthcare beyond compare. Mami, mas gusto kasi namin MLMC. Alam mo ba, LLMC, Mami? MLMC, Metro Lipa Medical Center. Yes, Mami. Kasi MLMC. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare. Tara na, sige na po tayo sa MLMC. Tol! Hoy, tol. Kaya ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha. Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha mo. Pero, puro pangit na yung pwede. Ayaw ko na. Hala, joke pala yun. Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare. Talagang good vibes morning dahil kasama niya na ang pagpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pagtaan. Kayo ay nakatutok sa G. Kasama niyo po ang inyong likod. Panukalang pagpapatigil sa bully-bully. Patuloy ang Para sa detalye ng Hanggang sa umagandang kwentuhan. This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing. Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang Stand by DJ Joey Boy. DJ Frankie sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GB 99.9 your Good Vibes. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang GB Balita Express. oras natin ngayon na 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ulo ng mga balita, asawa ni Senador Bato de la Rosa umapila sa hudikatura na huwag isuko ang senador sa ICC. Dating Senador Francis Tolentino itinalagang bagong kalihim ng DOLE. PNP tumutulong na sa investigasyon sa gumuhong 9-story building sa Pampanga. Lalaki sa Tanawan, Batangas, arestado matapos umanong managa ng kainuman. Greenhouse Facility Project ng DAR sa Nasugbu, Batangas, inspeksyon na kabuhayan ng mga magsasaka. Inaasahang mas magiging matatag laban sa climate change. At para sa detalye ng balita, simulan natin ang balitaan sa ICC warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. Asawa ni Senador Bato de la Rosa umapela sa hudikatura na huwag isuko ang senador sa ICC. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy. GB Balita Express. GB Balita Express. Magandang umaga, Kiko. Umapila nga si Grace Nancy de la Rosa, ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa hudikatura ng Pilipinas
na huwag maging kasangkapan sa pagpapadala ng kanyang mister sa The Hague kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag na inilabas kahapon Lunes, Mayo 25, sinabi niyang asawa ni De La Rosa na dapat umanong litisin ang bawat Pilipino sa ilalim ng sariling hudikatura ng bansa at hindi sa dayuhang korte. Ayon pa sa kanya, ang pagsuko umano ng pamahalaan ng isang Pilipino sa pandaigdigang hukuman ay indikasyon ng kahinaan ng sistema ng hustisya sa bansa. Iginiit din niya na ang kaso laban sa kanyang asawa ay pinalalaki lamang dahil sa politika. Dagdag pa nito, wala na umanong sapat na oras para sa mahahabang argumento at debate habang patuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay Senador De La Rosa. Binigyan din niya na kung may dapat matutunan mula sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito umano ay ang huwag isuko ang kapwa Pilipino sa dayuhang hukuman. Nananawagan rin siya sa hudikatura na ipaglaban ang soberanya at karapatan ng bansa dahil ang kanilang magiging desisyon ay maaalala umano sa kasaysayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dating Senador Francis Tolentino itinalagang bagong kalihim ng DOLE para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Papalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagbitiw sa pwesto dahil sa kalagayan ng kalusugan matapos magsilbi mula 2022 hanggang 2026. Si Tolentino ay isang abogado at dating Senate Majority Leader na nagsilbi sa Senado mula 2019 hanggang 2025. Bago pumasok sa lehislatura, naging chairperson din siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at nakilala sa kanyang mga programa sa disaster preparedness at urban management. Samantala, si Laguesma ay isang veteranong opisyal naman na nagsimula sa DOLE noong dekada 70 bilang labor arbiter. Nagsilbi rin siyang kalihim ng DOLE sa ilalim ni dating Pangulong Joseph Estrada mula 1998 hanggang 2001 bago muling itinalaga sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong 2022. Naging commissioner din siya ng Social Security System o SSS mula 2011 hanggang 2016. Dumating naman ang appointment ni Tolentino sa gitna ng mga hamon sa sektor ng paggawa, kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, wage adjustments, proteksyon sa manggagawa at labor migration. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At update naman tayo sa nangyaring trahedya sa Pampanga. PNP tumutulong na sa investigasyon sa gumuhong 9-story building sa Pampanga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. GV Balita Express. Tumutulong na rin ang Philippine National Police o PNP sa investigasyon kaugnay ng pagguho ng isang siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng investigasyon na matukoy ang sanhi ng insidente at ang posibleng paglabag sa safety at building regulations. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa lugar sa kabila ng mapanganib na kondisyon dulot ng hindi stable na debris at live power lines. Nauna nang nag-deploy ang Police Regional Office 3 ng mahigit 100 pulis upang tumulong sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa search and retrieval operations, traffic management at pagbibigay ng seguridad sa lugar. Nagpaalala rin ang PNP sa publiko na huwag nang magtungo sa lugar upang hindi makasagabal sa nagpapatuloy na operasyon. Batay sa pinakahuling ulat, 4 na katao na ang nasawi habang 17 pa ang nawawala matapos ang pagguho ng gusali. Samantala, 26 na katao naman ang nailigtas mula sa kabuuang 47 biktima. Nauna nang napaulat na karamihan sa mga natrap sa insidente ay mga construction worker. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Pasadahan naman natin mga ka-vibes ang mga balitang lokal. Lalaki sa Tanawan na Batangas arestado matapos umanong managa
ng kainuman. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Nauwi sa madugong insidente ang isa sanang masayang inuman sa Zone 7 Barangay Tinurik, Tanawan City, Batangas gabi ng May 24. Kinilala ng kapulisan ng suspect na si Gerald, 34 na anyos, na kasalukuyan ng nasa selda matapos umanong tagain ang kanyang kainuman na si Jason, 37 anyos. Ayon sa paunang investigasyon ng Tanawan Component City Police Station, magkasamang nagiinuman sa bahay ng suspect si Gerald, ang kanyang live-in partner at ang biktimang si Jason nang biglang uminit ang kanilang usapan na nauwi sa matinding pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, kumuha umano ng matalim na bagay ang suspect at sinubukang saktan ang kanyang sariling kinakasama. Dito na sumaklolo at sumubok mag-awat ang biktimang si Jason. Subalit sa halip na huminahon sa kanya na pagbalingan ng galit ang suspect. Tinamaan ng taga si Jason na nagtamo ng mga sugat sa kanang pulso at kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Mabilis namang nakatawag ng 911 ang kinakasama ng suspect, kaya naman agad na rumesponde ang mga otoridad at naaresto si Gerald bandang hating gabi ng May 25. Sa ngayon, patuloy pa ring hinahanap at hindi pa na-recover ng mga pulis ang ginamit na armas, habang inihahanda na ang mga kaukulang kasong isasampal laban sa suspect. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa lalawigan ng Rizal. Mga residente sa Rodriguez, Rizal, pinalalayo sa danger zone matapos ang maganap na isang rock slide na ikinamatay ng isang ginang. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Balita Express. Kiko, kaligtasan nga ng publiko ang nangungunang prioridad ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Calabarzon at Penro Rizal. Ito ay matapos maglabas ng isang opisyal na public advisory ang mga otoridad para sa mga residente ng Sitio Makopoy sa Barangay Mascap sa bayan ng Rodriguez. Ang babala ay kasunod ng naganap na rock slide noong nakaraang linggo, Mayo 17, kung saan isang malaking limestone boulder o tipak ng bato ang humiwalay mula sa matarik na bahagi ng bundok. Ang insidente ay ikinasawi ng isang ginang at ikinasugat naman ng dalawang iba pa. Ayon sa isinagawang geohazard investigation at assessment ng ahensya, nananatili ang mataas na banta ng peligro sa lugar. Natukoy kasi na marami pang mga loose rocks o malalaking batong mabuway, kasabay ang napakatalampasan at matatarik na dalisdis sa naturang sitio. Nagbabala ang DENR na posibleng gumuho muli ang mga natitirang bato anumang oras, lalo na kung makararanas ng mga pagyanig o tuloy-tuloy na pag-ulan na magpapalambot sa lupa. Dahil dito mahigpit na pinag-iingat ang mga residente at pinaiiwas sa mga deklaradong danger zones. Pinakikiusapan din ang komunidad na makipag-ugnayan agad sa kanilang lokal na pamahalaan para sa mga kaukulang precautionary measures at posibleng relokasyon habang patuloy na nakabantay at nagbabantay sa sitwasyon ang mga otoridad sa mismong lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, 118 sex offenders timbog sa 3 araw na sakalang operasyon ng PRO Calabarzon sa ilalim ng Oplan Bantay Dangal. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. sinalakay ng Police Regional Office Calabarzon ang iba't ibang kuta ng mga kriminal sa Calabarzon Region sa nakalipas na 72 oras. Ito ay sa ilalim ng pinaigting na Oplan Bantay Dangal, isang operasyon sa ilalim ng Oplan Galugad na partikular na nakatutok sa pagtugis sa mga lumalabag sa karangalan ng kapwa. Mula alas 2 ng madaling araw noong May 22 hanggang alas 4 ng madaling araw kahapon May 25, bumagsak sa kamay ng batas ang kabuang 118 na individual. 103 sa mga ito ang huli sa bisa ng warrant of arrest, habang 15 naman ang nadakip sa pamamagitan ng lawful warrantless operations. Batay sa opisyal na record, umabot sa 82 menor de edad ang naging biktima ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga suspect na may umiiral na warrant.
Sa kabuoang bilang ng mga naaresto, 59 ang kabilang sa listahan ng most wanted persons kung saan 20 ang nasa regional level, 24 sa provincial level, 10 sa city level at 5 sa municipal level. Humarap naman sa mabibigat na kaso ang mga suspect, 50 ang nahaharap sa paglabag sa Anti-Rape Law of 1997 o RA 8353. 6 ang kinasuhan sa ilalim ng Statutory Rape Law o RA 11648 na kapwa mga non-bailable o walang piyansang mga krimen. 2 naman ang para sa sexual abuse sa ilalim ng VAUSI o RA 9262, habang ang iba naman ay may kinalaman sa acts of lasciviousness, paglabag sa Child Abuse Law o RA 7610 at kasong rape with robbery. Sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Hansel M. Marantan, binalaan nito ang mga natitira pang nagtatago sa batas. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong suspect ay nasa kustudiya na ng kani-kanilang operating units para sa wastong dokumentasyon at kaukulang disposisyon sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes. At sa lalawigan ng Mindoro, tulong pamasahe sa Sea Travelers inilunsad. Layag program ng gobyerno, opisyal ng ikinasa sa Port of Batangas kaagapay ang Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. GV Balita Express. Kiko, good news nga naman tayo dahil gagaan na ang pasanin sa bulsa mga kababayan nating sumasakay sa mga barko at sasakyang pandagat dito sa Port of Batangas. Ito ay matapos formal na makilahok ang Philippine Coast Guard o PCG sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Batangas sa opisyal na paglulunsad at rollout ng programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o LAYAG kahapon, Mayo 25. Ang naturang programa na pinangunahan ng Maritime Industry Authority o Marina ay naglalayong magkaloob ng passenger fare subsidies o diskwento at tulong sa pamasahe para sa mga pasahero. Layo nitong maibsan ang pasanin ng publiko dulot ng tumataas na operational costs sa maritime sector na epekto naman ng patuloy na krisis sa rehiyon ng Middle East. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, makasaysayan ang hakbang na ito dahil ang LAYAG program ang kauna-unahang passenger fare subsidy initiative na ipinatupad partikular para sa sektor ng transportasyong pandagat sa bansa. Samantala, binigyang diin naman ni DOTR Secretary for Road Transport and Infrastructure Attorney Mark Steven Pastor na napakahalagang maprotektahan ng mga pasahero laban sa epekto ng nagmamahalang bayarin sa transportasyon. Hinikayat din ito ang patuloy na pagkakaisa ng mga maritime stakeholders upang matiyak ang ligtas at maaasahang serbisyo sa dagat. Buo naman ay pinahayag na suporta ng Philippine Coast Guard sa mga ganitong inisyatibo ng pamahalaan na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan at palakasin ang sektor ng transportasyong pandagat sa buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At dumako naman tayo sa ating weather update. Pilipinas, binansagang sitting duck sa bagong climate study. Panganib ng matinding pag-ulan sa Metro Manila at iba pang rehiyon, maaaring na doble na. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang napakahalagang babala ang inilabas ng mga eksperto hinggil sa hinaharap na lagay ng panahon sa ating bansa dahil batay sa bagong pag-aaral ng pinamagatang unseen but increasing recent changes in risk of extreme precipitation over Southern Africa and Southeast Asia, lumalabas na mas tumataas na ang banta ng matitinding pag-ulan sa Pilipinas at buong rehiyon ng Southeast Asia dahil sa walang humpay na pagbabago ng klima o climate change. Gamit ang makabagong climate models mula taong 1981 hanggang 2024, natuklasan ng mga siyentipiko na nadoble na ang risk o panganib ng dambuhalang buhos ng ulan sa ilang buwan ng tag-ulan, partikular na sa mga malalaking lungsod. Sa Pilipinas, hinati ng pag-aaral ang mga critical na buwan kung kailan pinakamataas ang banta ng delubyo. Sa Southern Philippines, pinakamataas ang peligro mula Hunyo hanggang Nobyembre.
Sa Northern Philippines, mas peligroso mula Nobyembre hanggang Mayo, habang sa Central Philippines, sumisipa ang banta mula Agosto hanggang Oktubre, kasabay ng peak o kasagsagan ng panahon ng mga bagyo. Ang mas nakakatakot dito ayon sa mga mananaliksik, ang Metro Manila na dating tinatayang nakararanas lamang ng once in 100 every years o minsan sa 100 taon na extreme rainfall ay maaari nang makaranas nito ng mas madalas sa mga susunod na panahon. Dahil dito, hayagang tinukoy ang Pilipinas sa pag-aaral bilang isa sa mga tinatawag na sitting ducks. Ito ay ang mga bansang may napakataas na exposure o delikado sa matinding pag-ulan kahit pa hindi pa naman nararanasan ang mga nakatutunaw bagang record-breaking events sa kasalukuyan. Ayon pa sa inilabas na projection, asahan na mas lalo pang lalala at tataas ang peligro ng mga matitinding pagbaha at pag-ulan sa bansa sa susunod na 2 dekada. Kaya naman ngayon pa lang ay kinakailangan na ang mas matibay na paghahanda ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your good vibes. At para naman sa ating price watch, Meralco, nagbabala sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong Hunyo dulot ng serye ng red alerts at mataas na demand sa Luzon Grid. Narito si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga ka-vibes, maghanda-handa na po sa mas mataas na bayarin sa kuryente sa susunod na buwan. Ito ang naging babala ng Manila Electric Company o Meralco sa kanilang mga consumer. Kasunod ng sunod-sunod na deklarasyon ng Red Alert at Luzon Grid nitong kalagitnaan ng buwan. Matatanda ang niyanig ng krisis sa supply ang Luzon mula Mayo 13 hanggang 15 dahil sa nagkaaberyang mga major transmission lines na naging sanhi naman ng pagkaparalisa ng operasyon ng ilang mga malalaking power plants. Dahil sa kakulangan, ito sumipa ng husto ang presyo ng kuryente sa spot market o wholesale electricity spot market. Ayon sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines, umabot sa astronomical na 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo habang umiiral ang red alert. Ang Meralco ay kumukuha ng 10% hanggang 15% ng kanilang buwanang supply ng kuryente mula sa naturang spot market, dahilan upang direktang maapektuhan ang magiging singil sa mga residente. Sumabay pa sa krisis ang matinding init ng panahon na nagbunsod ng makasaysayang peak demand sa Luzon noong Mayo 14. Mula sa dating record na 13,389 na megawatts noong 2025, pumalo ito sa 14,374 megawatts. Maging ang demand sa loob ng Meralco franchise area ay lumalagpas din at umaabot sa 9,292 megawatts. Ayon kay Larry Fernandez, ang head ng Utility Economics ng Meralco, 2 pader ang sumasagasa ngayon sa mga consumer. Una, ang mas mataas na konsumo dahil sa paggamit ng aircon at cooling devices, at ang ikalawa naman ay ang mahal na presyo ng supply dahil sa imbalance na merkado. Dahil dito, muling nagpaalala po ang ahensya sa publiko na maging matipid at matalino sa paggamit ng kuryente upang higit na maiwasan or kahit papaano ay maiwasan ang pagkagulat sa mga darating na bayarin, lalo na sa susunod na buwan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo mga ka-vibes sa ating good vibes balita. Greenhouse facility projects ng DAR sa Nasugbu, Batangas. Ininspeksyon na kabuhayan ng mga magsasaka. Inaasahang mas magiging matatag laban sa climate change. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. tiyak na mas magiging matatag, produktibo at climate resilient na ang kabuhayan ng mga magsasaka dito sa bayan ng Nasugbu, Batangas.
Ito ay matapos isagawa kamakailan ng isang joint monitoring and assessment sa nagpapatuloy na greenhouse facility project sa ilalim ng pamamahala ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang naturang inspeksyon ay pinangunahan ng DAR Regional Office 4A at DAR Provincial Office Batangas, katuwang ang Kamahari Agri-Base Multipurpose Cooperative at ang Turbo Construct Incorporated. Layunin ng masusing pagsusuri na ito na busisiin ang progreso ng konstruksyon, mga technical specifications at mga kabuuang implementasyon ng proyekto upang matiyak na abot kaya nito ang itinakdang kalidad at matatapos sa tamang timeline. Ang greenhouse project ay bahagi ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE-ARCS project ng pamahalaan. Layon nitong tulungan ang ating mga agrarian reforms beneficiaries o ARBs na makasabay at makaangkop sa bagsik at epekto ng climate change habang binibigyan sila ng pangmatagalang kita. Sa isang pahayag, binigyan din ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Attorney John Eric M. Sawal, ang kahalagahan ng ganitong uri ng pagbabantay. Kapag tuluyan ng natapos ang pasilidad, magkakaroon na ang mga magsasaka ng isang controlled at efficient farming environment. Ibig sabihin, mas mapoprotektahan na ang kanilang mga pananim laban sa pabago-bagong panahon, mababawasan ng peste at garantisadong aakyat ang produksyon at kita ng bawat pamilyang magsasaka sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Hatid sa atin yan ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At muli inyong napakinggan na kasama ngayong umaga si Kiko Barako at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa programang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes at patuloy kayong makinig dito sa GV 99.9, your good vibes. DJ Joey Boy, thank you. Welcome po. Okay Good po, morning. good morning. Thank you.